Kung ikaw ay may sakit sa likod, leeg, balikat o kahit sa tuhod o balakang, malamang na naisip mo na ang maraming posibleng dahilan. Maaring iniisip mong sanhi ng problema ay disc hernia, paninigas ng kalamnan, pagkasira ng kasukasuan o di gumagaling na pinsala. Pero may isang salik na madalas hindi napapansin, isang salik na malaki ang epekto sa kung paano natin nararamdaman ang sakit at direktang nakakaapekto rin sa paggaling ng katawan. Ang salik na iyon ay ang pagtulog. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang hindi magandang tulog ay nagpapalala at nagpapahaba ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Maraming tao ang nakakaranas nito kapag may matagal ang pananakit. Madalas silang magising, hindi mahimbing ang tulog at parang hindi nakakapagpahinga, kaya kinabukasan nandun pa rin o lumalala ang sakit. Sa video na ito, pag-uusapan natin ito at susuriin ang mga umiiral na ugnayan. Umiral ang ugnayan ng pagtulog at sakit. Bakit nagpapalala ng sakit ang hindi magandang tulog? Ano ang nangyayari sa sistemang nerbiyos kapag hindi maganda ang kalidad ng tulog? At ano ang pwedeng gawin para mapabuti ang pahinga? Dahil ito'y maaring magbago sa paraan ng ating pag-unawa sa sakit. Matagal nang iniisip ng marami na kapag may sakit ka, mahirap kang makatulog. May saysay ito dahil kapag may masakit, mas hirap mag-relax, maghanap ng komportableng posisyon o makatulog ng mahimbing. Ngayon, alam natin na ang relasyon ng sakit at tulog ay hindi lang isang direksyon, kundi nangyayari rin sa kabaligtaran. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ang hindi magandang tulog ay nagpapalala ng sakit. Ang mga taong hindi maganda ang kalidad ng tulog ay mas madalas makaranas ng matinding sakit, mas sensitibo rito, hirap gumaling sa pinsala, at mas mataas ang panganib sa patuloy na pananakit. Ibig sabihin, ang pagtulog ay hindi lang pahinga ng katawan dahil maraming mahalagang nangyayari habang tayo natutulog. Nare-regulate ang nervous system, nare-recover ang tissues, nagbabago ang hormones, at pinoproseso ng utak ang impormasyon. Kapag kulang o mababa ang kalidad ng tulog, maaring maapektuhan ang mga prosesong ito at direktang makaapekto sa interpretasyon ng otak sa mga sinyales ng sakit. Para maintindihan ito, tandaan natin na ang sakit ay hindi lang nakadepende sa tissue, katawan o pisikal na aspeto. Ang sakit ay isang karanasan na binubuo ng utak mula sa iba't ibang uri ng sinyales. Kabilang dito ang mga sinyales mula sa katawan, sinyales mula sa nervous system, emosyonal na estado, stress, pagkapagod at pati na rin ang tulog. Kapag kulang o putol ang tulog, mas nagiging sensitibo ang nervous system. Parang mas aktibo ang alarm system ng katawan at kapag mas sensitibo ang alarmang iyon. Yung dating hindi nakakairita, kapag mas aktibo ang alarm system, mas ramdam mo na. Sabi ng marami, pag hindi maganda tulog ko, mas masakit katawan ko kinabukasan. At ang pakiramdam na yon ay hindi aksidente, may malinaw itong paliwanag sa pisyolohiya. Isa sa pinakamahalagang nangyayari kapag hindi magandang tulog natin ay nagbabago ang paraan ng pagproseso ng sistema ng nerbiyos sa sakit. Para maintindihan ito, isipin mo na ang sistema ng nerbiyos ay may parang kontrol sa lakas ng sakit. Kapag maayos ang lahat, nasa normal na antas ang lakas na yon. Ang mga senyales mula sa tissue ay binibigyang kahulugan ng balanse. Kapag kulang o di maganda ang kalidad ng tulog, pwedeng mas maging sensitibo ang sistemang iyon. Maaring tumaas ang antas ng sakit at ibig sabihin nito, ang mga bagay na dati ay halos hindi nakaabala ay maaaring magsimulang sumakit ng higit pa. May ilang pag-aaral na nagpakita ng interesanteng bagay. Isang gabing kulang sa tulog ang nagdulot ng mas matinding pagiging sensitibo sa sakit kinabukasan. Napansin ito sa mga eksperimento kung saan pinagkaitan ng tulog ang malulusog na tao at sinusuri ang kanilang sensitivity sa iba't ibang stimulus. At ang napapansin ay bumababa ang threshold ng sakit. Ibig sabihin, mas kaunti ang kaya ng katawan pagdating sa mga masakit na stimulus. Nagbibigay ito ng mahalagang pahiwatig. Ang pagtulog ay hindi lang pahinga, kundi nakakatulong din itong iregula ang sensitibidad ng sistemang nerbiyos. Mahalaga rin ang mekanismo na may kinalaman sa pamamaga. Sa pagtulog, mire-regulate ng katawan ang mga prosesong konektado sa inflammatory response. Kapag sapat ang tulog, nananatiling balanse at matatag ang katawan. Pero kapag kulang, putol-putol o hindi maganda ang tulog, maaaring maapektuhan ang balanse.
Napatunayan na ang hindi magandang pagtulog ay maaring magpataas ng produksyon ng ilang mga sangkap na nadudulot ng pamamaga at ang mga sangkap na ito ay maaring magdulot ng mas madaling iritasyon at pagiging sensitibo ng mga tissue. Hindi ibig sabihin na ang tulog ang direktang sanhi ng pinsala, pero maaari nitong gawing mas matagal o mas mahirap gumaling ang isang problema sa kalamnan at buto, pinsala sa kasukasuan o sa kalamnan. Halimbawa, kung may pananakit ng ibabang likod at sabay hindi maganda ang tulog ng ilang linggo o buwan, posible na ang sistemang nagpapasiklab ay nakakatulong sa pagpapatuloy ng kondisyon. Mahalaga rin ang tulog para sa mga proseso ng paggaling. Habang natutulog tayo, lalo na sa malalim na yugto, pinapagana ng katawan ang maraming mekanismo ng pagkukumpuni gaya ng pagkumpuni ng tissue, regulasyon ng hormone, paggaling ng kalamnan, at muling pagsasaayos ng sistemang nervyos. Sa mga yugtong ito ng tulog, inilalabas ang mga mahahalagang hormone tulad ng growth hormone na tumutulong sa muling pagbuo ng mga tissue. Kung kulang o putol-putol ang tulog, maaaring maapektuhan ng husto ang mga prosesong ito. Maaaring magdulot ito ng mabagal na paggaling matapos ang pinsala. Alam na alam ito ng mga atleta. Sa mataas na antas ng palakasan, itinuturing na mahalagang bahagi ng paggaling ang pagtulog. Pero sa konteksto ng pananakit ng kalamnan at buto, madalas hindi ito binibigyang halaga. At gayunpaman, maaari itong maging susi sa proseso ng paggaling. Isa pang mahalagang aspeto na minsan ay hindi napapansin ay ang epekto ng tulog sa ating emosyonal na kalagayan. Ang hindi magandang pagtulog ay hindi lang nakakaapekto sa katawan, nakakaapekto rin ito sa utak. Maaring tumaas ang stress, iritabilidad, pagkabalisa at pakiramdam ng pagod sa isipan. Lahat ng salik na ito ay maaring makaapekto sa kung paano natin nararanasan muli ang sakit. Ang sakit ay hindi lang pisikal, kundi naapektuhan din ito ng emosyonal at psikolohikal na konteksto. Halimbawa, kapag sobrang pagod o stressed ang isang tao, maaaring bigyang kahulugan ng sistema ng nerbiyos ang senyales ng katawan ng mas negatibo at lalong lumala ang sakit. Kaya kapag pinag-uusapan ang pananakit ng kalamnan at buto, kadalasang ginagamit ang biopsychosocial na pamamaraan. Ibig sabihin nito, ang sakit ay naaapektuhan ng mga biological, psychological at social na mga salik. At ang pagtulog ay mahalagang bahagi ng sistemang ito. Isa sa pinakamalagang bagay na dapat maintindihan ay madalas na napupunta sa isang vicious cycle ang sakit at pagtulog. Ibig sabihin, pinapalala nila ang isa't isa. Halimbawa, may isang tao na nagsimulang makaranas ng sakit sa likod. Dahil sa sakit, hirap siyang makahanap ng komportableng pwesto para matulog. Nagigising siya ng ilang beses sa gabi o mababaw ang tulog niya. Kinabukasan, pagod pa rin siya. Mas sensitibo ang sistema ng nerbiyos niya at hindi natitiis ng katawan ng paggalaw, kaya lumalala ang sakit. Ang pagtaas ng sakit ay nagpapahirap ulit sa pagtulog na nagdudulot ng paulit-ulit na siklo. Sakit, masamang tulog, mas sensitibo sa sakit at mas lumalakas ang sakit. Ang siklong ito ay maaring magpatuloy ng ilang linggo, buwan o kahit taon. At sa ilang mga kaso, maaari itong magdulot na maging tuluyang kroniko ang sakit. Kaya naman, kapag sinusuri ang isang tao na may nararamdamang sakit, mas inirerekomenda ngayon na bigyang pansin kung kumusta ang kanyang pagtulog. Hindi lang tinatanong kung natutulog ang tao, kundi pati kung nahihirapan siyang makatulog, madalas magising sa gabi, at kung nakakabawi siya ng maayos na pahinga. Nagigising ka ba sa umaga na pakiramdam mo'y nakapahinga ka? Dahil madalas, ang pagtulog ay maaring maging mahalagang bahagi ng palaisipan ng sakit. May mga senyales na nagpapakitang mahalaga ang tulog sa nararamdamang sakit. Halimbawa, may mga taong mas malala ang sakit kapag kulang sa tulog at may mga napapansing gumagaan ang sakit kapag sunod-sunod ang magandang tulog. Karaniwan ding makita ang mga problemang tulad ng hirap makatulog, madalas na pagigising sa gabi, pakiramdam na mababaw lang ang tulog o paggising sa umaga na parang hindi nakapagpahinga. Karaniwan ang problema sa pagtulog ng mga may chronic na pananakit ng kalamnan at buto. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpapakita na kapag gumanda ang tulog, gumagaan din ang sakit. Hindi ibig sabihin na tulog lang ang sanhi ng sakit, pero maaari itong maging isa sa mga nagpapalala o nagpapatuloy nito. Kapag napabuti natin ang bahaging yon, malamang mareregulate ang sistema ng nerbiyos at gagaan ang sakit na ito. Malinaw na may epekto ang tulog sa sakit, 'di ba? Pero ang tanong, anong pwede nating gawin para gumanda ang tulog?
Bakit maraming tao na may nararamdamang sakit ang pakiramdam nila na ang maayos na pagtulog ay isang bagay na hindi nila kayang kontrolin? Sa susunod, ituturo ko ang ilang estratehiya para mapabuti ang kalidad ng iyong tulog. Ang ilan ay mga simpleng pagbabago sa estilo ng pamumuhay at ang iba naman ay may kinalaman sa kung paano natin inaayos ang ating araw at gabi. Ang maliliit na pagbabago ay makakatulong maibalik ang balanse at mapabuti ang tulog mo. Ang magandang balita, may mga gawain na makakatulong mapabuti ang pagtulog kahit di agad-agad para muling makatulog ng maayos. At kapag gumanda ang pagtulog, syempre, gumaganda rin kung paano natin natitiis ang sakit. Narito ang mga pinakamahusay kong estratehiya. Una, panatilihin ang regular na oras ng pagtulog. May panloob na orasan ng katawan na nagre-regulate ng tulog at gising. Kapag laging nag-iiba ang oras, maaring madistorbo ito. Kaya naman, inirerekomenda na subukang matulog at gumising halos sa parehong oras araw-araw. Kahit pa tuwing weekend, nakakatulong ito para malaman ng katawan kung kailan matulog. Sa pagdaan ng panahon, mas magiging natural ang pagdating ng antok. Pangalawa, bawasan ang paggamit ng mga screen bago matulog dahil ang ilaw mula sa cellphone, tablet o TV ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin. Ang melatonin ay hormone na tumutulong magsimula ng tulog. Kapag tayo ay nalalantad sa maraming artipisyal na ilaw sa gabi, lalo na ang asul na ilaw, maaring isipin ng utak na araw pa at maaring maantala ang pagsisimula ng pagtulog. Kaya naman, madalas na inirerekomenda na subukan bawasan ang paggamit ng mga screen sa huling oras bago matulog. Sa halip, maaari kang gumawa ng ibang mga aktibidad tulad ng pagbabasa, pakikinig ng tahimik na musika o simpleng pagpapakalma ng sarili sa pagtatapos ng araw sa pamamagitan ng pagninilay habang nakaupo sa iyong sofa. Ikatlong pagbabago, gawing angkop ang kapaligiran para sa pagtulog dahil malaki ang epekto nito sa kalidad ng tulog. Narito ang ilang makakatulong. Panatilihing madilim ang kwarto, iwasan ang ingay, at panatilihin ang komportableng temperatura. Ang kwarto ay dapat maging lugar na inuugnay sa pagpapahinga. Kaya naman, inirerekomenda ring iwasan ang pagtatrabaho o paggamit ng computer sa kama hanggat maaari. Pang-apat, panatilihin ang kahit kaunting pisikal na aktibidad sa araw dahil nakakatulong ito sa mas maayos na tulog sa gabi. Tinutulungan ng pisikal na aktibidad ang pag-regulate ng nervous system at ritmo ng katawan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo, sapat na ang paglalakad, paggalaw o therapeutic na ehersisyo. Pwede na kahit alin sa mga video ko. Para sa may pananakit ng kalamnan at buto, maaari itong lalo pang makatulong. Ang paggalaw ay tumutulong sa katawan na manatiling aktibo at maaari ring makatulong para mas maging malalim ang iyong tulog. Ikalimang bagay, bawasan ang mga pampasigla sa gabi. Alam nyo na, ang caffeine ay maaring manatili sa katawan ng ilang oras. Mukhang simple, pero marami pa ring umiinom ng kape sa gabi. Pati tsaa, energy drink at caffeine sa hapon ay nakakaapekto sa pagtulog. Tanggalin mo ng tuluyan o bawasan mo ng husto para makapag-relax ang katawan at mas gumanda ang kalidad ng tulog mo. Ika-6, huwag maging obsessed sa pagtulog. Mukha mang kakaiba pero mahalaga ito. Maraming may problema sa pagtulog ang nagkaka-anxiety tungkol dito. Nagsisimula silang mag-isip ng mga bagay tulad ng, kapag hindi ako nakatulog ng maayos ngayong gabi, siguradong masama ang pakiramdam ko bukas. Ang palagi ang pag-aalala ay pwedeng magpahirap sa pagtulog. Minsan, mas mainam maging flexible ang pananaw. Hindi porket masama ang tulog mo isang gabi, masama rin ang tulog mo sa susunod na gabi. Kadalasan, gumaganda ang tulog kapag inaayos ang mga nakasanayang gawain. Sa pagtatapos, makikita sa video na kapag iniisip natin ang pananakit ng kalamnan at buto, madalas ay nakatuon lang tayo sa masakit na bahagi tulad ng likod, leeg, tuhod o balikat. Naghanap tayo ng hersisyo para mapabuti iyon, pero ang katawan ay hindi parang makina, tama ba? At ang mga salik tulad ng tulog ay maaring malaki ang epekto sa kung paano pinoproseso ng sistema ng nerbiyos ang sakit. Ang maayos na tulog ay nagre-regulate ng sistema ng nerbiyos, kumokontrol ng pamamaga at tumutulong makabawi ang katawan. Kaya kapag tinatrato natin ang sakit, maaring makatulong ang magtanong ng isang napakasimpleng tanong. Paano ba ako natutulog? Kumusta ang kalidad ng tulog ko? Dahil ang pagpapabuti ng tulog ay maaring maging isang napakahalagang bahagi para matulungan ang katawan mo na mas gumaan ang pakiramdam. Sana nagustuhan mo ang format ng video na ito. Pwede kang sumali sa aking newsletter sa itaas kanang sulok ng screen kung saan linggo-linggo kong ibinabahagi ang lahat ng ina-upload kong video sa channel.
Sana seryosohin mo ang lahat ng impormasyong ito dahil sinisiguro ko sa'yo na maaari nitong lubos na baguhin ang iyong buhay. At nag-record din ako ng isang maikling routine ng mga ehersisyo sa paghinga bago matulog para mapababa ang antas ng pagkaaktibo ng sistema ng nerbiyos at matulungan kang makatulog. Makikita mo ito sa kanang bahagi ng screen matapos ang ilang sandali. Wala na, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo na sinamahan mo ako hanggang dulo ng video at umaasa akong makita mo ulit ako sa iba ko pang mga video. Paalam mga kaibigan!